Morning po sa ating lahat. Makikibati po natin ang ating mga katabi na ikaw ay lubos na pinagpapala ng ating Diyos. Yung may pananampalataya, yung hawak po natin ang ating faith. Habang nagdideklara tayo ng pagpapala sa ating mga katabi. Sige po, let us declare our tool verse in book of Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recover of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus. He is the anointed one. Ang atin pong JA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And the last is, I am not extreme. Sabay-sabay po nating panghawakan. Ako yon. Yung may pananampalataya po parate. Sabihan mo yung katabi, ikaw yon. To be honest po, we all live in a culture. May mga kanya-kanya po tayong kulturang kinalakihan sa ating pamilya and even sa environments kung saan man tayo ipinanganak. At dahil tayo po'y naging bahagi ng pamilya ng J1 for His glory alone, kaya may kultura rin po ang ating church na ngayon po ay nai-enjoy na natin. Sino pong nai-enjoy na ang kultura ng ating church? Na tayo mismo ay pagpapala ng Panginoon. Makikibati naman ang iyong katabi, ikaw ay pagpapala ng Panginoon. Amen. Turn to your neighbor, batiin mo siya, ikaw ay pagpapala ng Panginoon. Parang ayaw mo yata maniwala na yung katabi mo pagpapala ng Panginoon. Amen. Ngayon po ang ating pag-uusapan at pag-aaral is about true joy is in heaven. Sino pong naniniwala ng tunay na kagalakan or kasiyahan ay nasa langit na? Sinong gusto ng pumaroon sa langit? Wala pa, hindi pa handa, ano? Sige po, sandali tayo mag-pray. Itiwala po natin kay Lord ang mensaheng ito. Abba Father, we speak and declare your authority over us. Allow us to receive your anointing of understanding. Ipagkaloob mong muli, Panginoon, sa amin ang diwa ng koneksyon sa iyong presensya. Iparanas mo sa amin ang iyong katwiran at hayaan mo, Panginoon, mabuhay kaming lahat ayon sa iyong kalooban. Anoint my lips at ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati. Even the ears of the hearer, O God, patuloy mo rin pagpala. In this we ask and pray. In Jesus' name, Amen. Amen. All glory to God. Bago po tayo mag-start, i-check mo muna ang katabi mo. Check mo yung mata niya. Tanong mo, bakit mapungay ang mata mo? Ikaw ba'y nagpapakyut o inaantok lang? Check, check naman natin ating katabi. Hindi naman gising naman Hindi naman niya nagpapakyut. Makikisabi nga sa iyong katabi, sadyang cute na. Makikisabi, sadyang cute na. Hala? Nahalata mo yung mga crush ang katabi. Hallelujah! Ngayon po, pag-aaralan natin about true joy, your true joy is in heaven. Sino pong naniniwala ang tunay nating kasiyahan or kagalakan ay nasa langit? Pero naniniwala rin po ba tayo na habang tayo na dito sa mundong ginagalawan natin ay meron pa ring true joy or meron pa ring full joy na kayang iparanas sa atin si Lord? Amen. Sino munang gustong ma-enjoy ang full joy dito sa mundong ginagalawan natin? Taas ang kamay. Parang lahat tayo, tama? Lahat tayo gusto nating maranasan yung full joy or true joy even if andito pa tayo sa ating mundong ginagalawan. Kasi kapag pag-uusapan is your true joy is in heaven,
Kapag tinanong ko kayo, handa na ba kayong pumunta sa langit? Wala namang maka-oo, wala ring makapagtaas ng kamay kasi may mga takot pa. At meron pang hindi mga na-accomplish sa buhay. May mga hinihiling pa tayo na hindi pa natin nare-receive and somehow gusto nating maranasan. Tama? Kaya ang lahat ay hindi pa handa pumaroon sa langit. Tama ba? Sino pong handa ng pumaroon sa langit? Wala pa. To be honest po, kapag kakausapin niyo yung mga taong nawala yung sense of purpose, gusto nang pumunta sa langit. May mga nakakausap po akong ganong tao na at the age na kung saan ang kanilang buhay somehow ay nakaranas na ng series of success and fulfilling na. At minsan kapag nawala na yung purpose, parang gusto na talaga nilang pumunta sa piling ng Panginoon at hinihintay na nga lang talaga ang perma ng Panginoon. Kaya lang may purpose pa rin habang buhay pa tayo. Amen? Makikisabi sa iyong katabi, may purpose ka pa. Di ba? Lahat tayo may purpose. Kapag pag-uusapan po natin ang true joy is in heaven, kailangan natin po i-consider ang Philippians chapter 3, beginning verse 20 to 21. Sabi po ng Panginoon dito, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko ng lahat ng bagay. Ang ating katawang lupa ay may kahinaan, ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Si Lord po ang magpapala ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Sino pong nananabik kay Jesus? The way na dinescribe ito ng Philippians chapter 3 beginning verse 20. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung bibigyan po natin ito ng illustration sa ating panahon, ano ba yung level ng pananabik na hindi nagbabago yung level ng iyong pag-ibig? Diba? Kailangan natin i-check. Kapag ikaw ay nananabik sa taong lubos mong minamahal, na meron kayong particular place na na-enjoy nyo ang moment sa isa't isa. Di ba? Yung lugar na yon ang saksi. The place is the witness ng mga na-enjoy nyo sa isa't isa. At kapag nagkaroon ng separation for some reasons, tumagal ng buwan, taon, ilang taon, dahil nga naging buo ang pag-ibig, yung pananabik laging buo. Sino pong naniniwala doon na ang pananabik laging buo? Amen? Yung pananabik na yon hindi nagbabago ng level. Bakit? Kasi buo ang pag-ibig. At yung lugar na nag-witness ng inyong moment together, ang siyang witness. Kaya yung place na yon lagi mong inihahanda. Kung ano yung favorite na kurtina, favorite na setup ng bahay, kung sa bahay yan. At syempre, kasama ang paboritong pagkain. Hindi mo malilimutan ang tamang timpla. Makikisabi nga sa iyong katabi, nasa tamang timpla ka ba? Di ba? Kapag may pananabik, nasa tamang timpla. Considering na may hinihintay tayong Panginoong Kristo at we are considered citizen of heaven. Kahit tayo narito pa sa ating mundong ginagalawan. Kaya yung katabi mo, mukhang anghel. Amen. Dahil tagalangit tayo. Ang mga tagalangit, laging may ngiti ng tagumpay. Bigyan mo nga yung katabi mo ng ngiti ng tagumpay. Ayan. Yung hindi napipilitang ngiti. Di ba? Kaya we need to consider ano ba yung right standing natin.
Ano ba yung dapat natin i-consider habang tayo naririto sa mundong ginagalawan natin? Na somehow, yung true joy in heaven, okay? Yung true joy in heaven, baka napapalitan na ng joy sa mundong ginagalawan natin. Doon tayo magiging watchful. Kasi kapag hindi ka naging watchful about your joy, na ni-enjoy mo, na inuulit mo yung joy na yan na nagiging routine or cycle ng buhay mo, baka napapalitan na yung true joy na dapat maging desire natin yung sa langit. Nakakatsyap ba natin? Kailangan wag po natin kakaligtaan tayo citizen of heaven. Kaya nga po kapag tayo naging masungit, hindi naging kind person, nagkulang tayo ng magandang traits, and somehow meron tayong naabuso, nakakaligtaan nating tagalangit tayo. Di ba? Kaya i-consider natin parate na dahil tayo tagalangit, meron tayong pananabik sa encounter kay Jesus. Nowadays, alam niyo po, ang bawat churches nag-create ng mga small activity to remind us yung encounter daily. Dahil yung encounter daily with our Lord Jesus Christ will always bring us to the right purpose. Tamang dahilan. Bakit ba tayo nabubuhay? Diba? Sino po dito ang kumain ng ice cream? Ang paborito niya ay strawberry. Pero never niyang tinikman ang chocolate flavor. Dahil ang favorite niya, strawberry. Meron bang ganon? Di ba kahit paborito mo ang strawberry, natetempt kang kumain ng ibang flavor? Tama? Di ba? Nakukuha niyo yung point. Sa atin din, bilang mga believer, inaalaw ng Diyos ma-enjoy natin ang meron sa mundong ginagalawan natin. Pero wag nating kakaligtaang tikman ang true joy na offer ng ating Diyos. Through what, Pastor? His encounter. Yung kilos ng Panginoon. Kailan mo huling naranasan ang presensya ng Diyos na in the midst of your trouble and challenges in life, nasabi mo sa iyong sarili, okay lang Lord, may problema. Ang alam ko, masaya kong kapiling ka at sinasamahan mo ko. That is the joy na hindi kayang pwedeng nakawin ng sino man dahil ipinaranas sa iyo. Ang tanong, dinidesire mo ba ito? The same as described in Book of Philippians na nananabik ka. Di ba? Kailangan may pananabik tayo kasi kapag nawala yung pananabik, hindi ka na magdi-desire makaranas pa. Di ba? Kaya ako'y naniniwala na ranasan natin lahat ang presensya ng Panginoon. Right? Amen. Kaya ako may excited dahil may ginagawa ang Lord sa ating mga pamilya. Number 1 point po natin. Kaya ano number 1 point natin? True joy is in heaven. Your true joy is in heaven. Number 1 point natin, let the worries be less valuable than your soul. Yeah? Minsan, madalas, kapag na-capture tayo ng worries, sino po dito nag-overthink? Or nakapag-overthink na? Dahil may dumating na issue sa buhay, fast forward ang mga mangyayari. Detalye pa. Minsan, alam niyo po, nakakalungkot isipin, bakit dinidetalye natin ang bagay na hindi pa naman nangyayari? And it promotes worries. Kaya ka laging nababagabag at nag-aalala. Pinoproblema mo ang problemang hindi pa naman nadating. Makikisabi naman sa iyong katabi, huwag kang ganun. Kasi yung true joy in heaven na ino-offer ng Lord, hindi mo maunawaan at hindi mo mararanasan ito even if andito tayo. Ako po'y naniniwala, even if tayo natin sa mundong ginagalawan natin, magkakaiba man po yung taong kasama natin at pamilya na meron tayo,
pwede pa rin ipagkaloob ng Lord ang true joy. Yung pakiramdam at saka yung standing. Kasi inihahanda tayo ng Lord bilang citizen of heaven. Amen? Kaya ang worries dapat maging less valuable. Ngayon, paano magiging less valuable ang worries kapag meron kang nakitang greater valuable? Yung mas angat, mas kinikilingan mo, mas pinipili mo. At ano yun? Ang kaluluwa. Di ba? Yung kaluluwa natin nangangailangan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, may ginawang experiment sa, I think ito po ay apple. Dalawang klase ng apple based sa science po ito tines. Yung isang apple, diniklarahan lahat ng negative. Lahat negative, utterances ang sinalo. Yung isa naman, magaganda. Then after a week, hinati yung apple. Pero yung apple pong nadiklarahan ng mga negative, natutuyo. At yung apple na diklarahan ng magagandang salita, nanatiling sariwa at ang loob ay sariwa. Nung hinati, natutuyo na yung apple na diklarahan ng negative. Ngayon, saan natin kukuhanin ang nagpapasariwa ng ating kaluluwa? Sa right word. Makikisabi right word. When we allow our lips to speak about the right words that comes and rooted in the word of the Lord, ito'y nagbibigay ng kasiglahan. Ito'y nagbibigay ng freshness. Kaya nga po sa capture ng mga ng presence ng Lord sa salita ng Diyos, ayaw niyang hindi makarinig ng anumang any word of the Lord. And even yung mga praise and worship. Amen? Sino po ditong sanay na sanay ng makinig ng mga worship songs para kay Lord? At naiirita na yung pandinig mo kapag nakakarinig ka ng mga awitin, ng mga sawi at bigo. Alam niyo po ba, halos lahat ng mga songs about love, laging may kabiguan. May mga kantang, lumayo ka man sa akin. All song. Tandaan yung mga song na yun, sa mga 90s po yun. Diba? Mag-capture ka ng mga songs na ito, minomotivate kung ano yung nasa loob ng puso mo. Kaya kung wounded ka, the more kang magiging wounded. Pero kung pipiliin mo ang salita ng Diyos, the wounds will start healing. Gagaling ang sugat. Kasi ang kaluluwa mo nagsisimula ng maging malusog. Kaya, dapat mas piliin nating mahalaga ang kaluluwa kaysa worries. Amen. In book of Matthew chapter 6 verse 34, sabi po dito ng Panginoon, kaya nga, makikisabi, kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Sa madaling salita po, ayaw ng Lord masyado tayong nag-iipon para sa future. Hindi po ako against sa mga educational plan, sa mga health card, kasi kami naman po nag-ipon din para dito. Pero ipinaranas sa amin ng Lord, hindi pala talagang tunay nating maaasahan kapag ipinahintulot ng Lord na itong mga kampaning ito ay malugi at magsara. Di ba? At nangyari po yun sa amin. Pero hindi ko po ibig sabihin na kayo ma-discourage ano. Okay? Gusto ko lang makita nating lahat na yung pagsisave natin ng sobra-sobra might be or somehow affect the true joy that belongs to you in heaven. Kasi nagiging mindful ka na about the things of this world. Di ba? Ang sabi doon, maging
maingat lang tayo. Saan, pastor? Yung sa future. Bagamat ang Lord ang siyang may hawak na magandang future natin. Sino po naniniwala ang Diyos ang may hawak ng magandang future natin? Amen? Yang katabi mo, may magandang future yan kay Lord. Okay? Hindi po sa lahat ng pagkakataon, may mga taong nagdadala ng magandang future sa atin. Minsan nga, sila pa yung carrier of damage. Hala! Kaya nga mahirap nang wala tayong Diyos. Kasi kung wala ang ating Diyos sa ating buhay, ang hirap ng bawat challenges. Kaya considering na napakalaga ng bawat araw ng ating buhay, na i-consider lang natin ang mga dapat problemahin ngayong araw na ito. Sino po dito may kakilala na problematic person? Yung pag hindi pa problema, pinoproblema na. May mga ganun pong mga moments sa buhay ng tao na problematic. Makikisabi sa iyong katabi, hindi ikaw yon. Hindi ikaw problematic. Di ba? Ang pagiging capture ng pagiging problematic o yung lagi kang apawan ng worries. Ito yung masyadong nag-iingat, yung ayaw masayang ang moment ng kanyang buhay. Bagamat it's a right standing. Diba? Kaya lang lagi nating iisipin ang kahalagahan ng buhay. Kailangan nag-i-enjoy din tayo. Hindi puros trabaho lang. 'Di ba? Hindi puros problema. Madali pong ma-define ang pagiging winner sa buhay natin. Kung may problema ka, masaya ka pa rin. May problema ka ngayong araw na ito, may problema ka this coming week, hayaan mo dumating yung araw na iyon. Pero wag po nating ilalagay ang ating kalooban na wala tayong ginagawa, ano? Hindi naman tayong ganong tayo ay nagiging pabigat. Amen? Hindi naman tayo nagiging pabigat. Yang katabi mo, pampagaan yan. Amen? Kasama mo sa pagsusolve ng problem. Both of us are problem solver. Tama ba? Ikaw, sa ng mga kasama mo ay yung tagatanggal ng worries. Kasi mas mahalaga ang relasyon. Mas mahalaga ang bawat siya sa atin. Kasi ang problema ang problema po sa mundong ginagalawan natin ito yung may forever. Hindi naman nawawala ang problema eh. Minsan nga, dumadating din sa moment ng ating buhay habang nananalamin tayo, pinoproblema mo na rin yung mukha mo. Dati naman hindi. Kasi nakikita mo, dumadami na yung wrinkles. Di ba? Kaya nga po mga beauty product, talaga namang umaangat ngayon eh, ano? Kung ano-anong mga ini-inject, pampapayat, wala pong masama doon. As long as may budget ka, go. Di ba? Ang point po dito ay mas piliin natin yung kaluluwa na lumusog. Mas mahalaga ang kaluluwa natin. Dahil we all know na sa bawat taon ng ating buhay, nadadagdagan ang ating edad at yung ating lakas naman ay nababawasan. Kaya nga yung mga elders natin na sa ngayon, makikita ninyo kung sino yung mga elders, no? Amen? O yung mga ayers dyan, ha? Di ba? Na full of wisdom na po yung ating mga elders. Amen? Kaya kung mayroong mga nangangailangan po ng advice, magsabi lang po kayo sa ating mga matatanda ng iglesia. Amen! Sino pong naniniwala na mas mahalaga ang kaluluwa? Yang kaluluwa ng katabi mo, mahalaga yan. Kailangan din nating pakainin siya ng salita ng Diyos. Ang sarap po ng kultura ng J1, especially sa mga nag-LG, sa nagla-live group, magmimerienda, magkakape, may tinapay, may word of God, ay san ka pa, busog yung physical mong katawan, kahit umuulit, di ba? Kahit umuulit yung tinapay at yung kape, okay lang. Kahit even yung kwento, di ba? Kapag na-develop yung relationship, yung love, kahit yung kwento pa ulit-ulit, hindi ka nagsasawa. Bakit na-develop ang relationship?
Honestly, yung relationship po namin sa ating mahal na apostol, kabisado na rin po namin ang kanyang patotoo. Pero hindi kami nagsasawa. Bakit? Mahal namin siya. And the only thing that is much more valuable in our life is that kind of relationship. Yung kaluluwang nagpapatatag sa isa't isa. Di ba? Kaya kami nga sa LG, alam mo na yung istorya ng iyong kasama, pag nagkwento, kabisado mo na ang lahat ng palikuli-kong kwento, ang ending ay happy. Kaya nga, we are a happy church. Makikisabi, we are a happy church. Tayong lahat ay masaya. Dahil alam natin, kasama natin ang Panginoon. Kaya kapag masaya ka, walang worries. Less na mahalaga ang worries. Amen. In book of Matthew, same book, 6:31 to 33, ito yung mga worries na meron tayo eh. Kaya huwag kayong mag-alala, baka kayo'y kapusin sa pagkain. Sino po dito kinakapos sa pagkain? Yan po sa manginasal. Hanggat kaya mo, na may extra rice. Diba? Yung mga nabibitin sa rice. Meron po akong nakilalang kabataan. Siya po yung pinaka-top notcher. Nakaka-anim na rice. Sino yun? Sino sa inyo yun? Nakaka-anim na rice sa manginasal. Ayun, nagtaas na po si Ron. Amen? Aba, yung kasarap ng kasamang gano. Yung pag tinawag yung extra rice, kuya, dalawahin mo na. Sabi nung nagdadagsa, sir, bawal po yung dalawa agad, isa-isa lang. Tumawad pa, kuya, isa't kalahati na lang. Nagpadagdag pa ng, kuya, isa nga lang, mamaya uli. Diba? Most of us gusto ng extra. Diba? Kasi, we are living in this physical body na laging nagugutom. O, tatanungin ko kayo, sigurado nagugutom na kayo, ano? O, di ba? Kakakain nyo lang kanina bago kayo umalis sa bahay. At yung sa hindi naman kumain, kanina, baka ang tingin nyo sa akin ay hamburger. Di ba? Kaya, ang sabi dito ng Lord, huwag daw tayong mag-alalang kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Ito po'y nilinaw ng Panginoong Hesus, the difference about the believer and the unbeliever. Kapag believer ka, dapat less worries about sa kakainin, sa susuotin, about what you keep in life. Dapat makita po yung difference na kapag tayo believer na, hindi na tayo abala about earthly treasures. Dahil mas dapat abala tayong mag-build ng relationship kay God and together with our co-believers. Sino po dito na-enjoy na ang company ng ating pamilya? Hindi ko man po kayo tanungin, alam ko nag-i-enjoy na rin kayo. Amen? Diba? Ang nanatiling tapat hanggang wakas ang siyang magtatagumpay. Kaya malinaw na merong mensahe ang Lord dito sa atin na itinuturo na kapag believer ka na, hindi na dapat higit na mahalaga ang lahat ng ito. Ito po, during our time, laging nadadrag yung word na labahin. Laging may labahin, araw ng pagsamba, araw ng may mga activity, may ganito, may ganyan. Laging may ganun. May kanya-kanyang dahilan. Ano? Ay ito po'y mindset ng mga unbeliever. Okay, naunawaan po ba? Kapag believer ka na, you manage your time. Makikisabi, manage your time. Bibigyan ka ng Lord ng wisdom. In book of James chapter 1 verse 5, sabi niya, kung kulang ka ng karunungan, humingi ka sa Kanya. At ang karunungan ito ang magbibigay sa iyo ng right perspective, godly perspective, to separate earthly purposes. Nang sa ganon, yung heavenly purposes, hindi natin nakakaligtaan. Kaya your joy, your true joy is in heaven.
Kaya kapag hindi ka na nagiging abala sa mga bagay na ito, ikaw ay tunay ng believer. At ang linaw na sabi ng Panginoon, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo sa lahat ng iyan. Alam na pala ni Lord. Sino po ditong madaingin? Or may kilalang madaingin? Lahat na lang idinaing. Kahit yung hindi dapat niyang idadaing niya. Like for example, yung kapitbahay, idinaing niya. Hindi naman siya may problema, pero yung nasa paligid niya. Honestly, hindi po natin control ang tao sa paligid natin. The only thing that we have the control is ourselves. Di ba? Nagwo-worry tayo minsan sa mga factors sa buhay na wala tayong control. Kaya malinaw na dapat ito ibigay natin sa kamay ng Panginoon. Amen? Kaya nais ng Panginoon na makita natin ang mas mahalaga. Ngunit higit sa lahat ang pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos. God's kingdom. Paano ba maghahari ang Diyos sa buhay natin? Di hayaan mo maranasan ang all-out surrender. Pag sinabing all-out surrender, Lord, hindi na ako magpapasya sa ganang akin lang. Lagi kong iisipin ang nais at kalooban mo. Kapag ganito na ang mindset mo, you are entering sa right perspective, sa heavenly perspective. Bakit? Mas nais mo na ang true joy. Yung panlangit. Kaya kapag naghari na ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ang linaw na bigay sa atin ng verse nito. Ang sabi dito, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Bigyan po natin ng mas malalim na interpretation itong ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sino nakakakita ng ating pangangailangan sa kaluluwa? Di ba ang Panginoon lang? Tama. There are blessings, there are requests sa Lord na hindi ibinibigay sa atin. At talagang inilalayo ng Lord sa atin. Bakit? Kasi kita ng Lord the danger that it will create in your life. Laging merong nadating na akala natin pagpapala, pero nung nahawakan mo, naging chaos ang buhay. Naging masalimot ang buhay. Sa halip na gumanda ang buhay, naging kabaligtaran. Kaya kapag hindi dumadating po ang mga bagay na hinihiling mo, maaaring yan ay hindi makakabuti para sa iyo. Pero hindi dahil na-deny ka. Okay? Dininay lang ng Lord ang magbibigay ng danger sa ating buhay. Kaya, kung merong hindi dumadating sa atin, praise the Lord. Makikisabi, praise the Lord. Dahil alam natin, mayroong sadyang timing ang Lord sa lahat. Amen. Kaya ang mga pangangailangan natin, ang Diyos ang higit na nakakakita. Ito po ang kailangan nating ma-realize. Worries are only existing on earth, not in heaven. Walang anumang uri ng worries sa langit. Dito lang meron. Bakit? Nagugutom tayo. Diba? Napapagod tayo. Ano pa? Minsan nagsasawa tayo sa buhay na meron tayo. Sa trabahong meron tayo. Sa taong kasama natin. Lahat na lang ay parang gustong sukuan. Diba? It creates worries. Na itong mga pag-aalalang ito, dito lang. Sa mundong ginagalawan natin. Kaya nga binigyan tayo ng Lord ng tamang perspective. Huwag mo masyadong damdamin ang mga issues sa buhay. Kasi hanggang dito lang yan. Makikisabi sa worries, hanggang dito ka lang. Okay. Pag sinabing hanggang dito ka lang, ilagay naman natin sa tamang perspective. Huwag mong hayaan ang worries na maapektuhan ang kaluluwa mo. Di ba?
Kung nais mong lumago ang iyong kaluluwa, let the word capture your heart and not the worries that creates distraction and a weak emotion. Yeah? Kaya ang sarap sa langit, wala nang worries. Hindi na tayo magugutom. Ay yung ating katawang nabubulok, mapapalitan ng katawan ng katulad ng Panginoong Hesus na hindi na nabubulok. Bagamat may dinescribe po ang Panginoon sa kanyang salita, may punong kahoy na nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Kaya nga nung time ni Adam at Eve, inilayo na sila sa Garden of Eden. Bakit? Kasi baka makain pa yung bunga na magbibigay ng habang buhay, yung walang kamatayan. Na-mention po yon sa Book of Genesis. Ang kanilang nakain is the fruit na nagbibigay ng kaunawan about the good and the evil. Ayan, yun ang deception ni Satan. Kaya ang worries dapat wala sa atin. Makikisabi sa iyong katabi, dapat hindi ka nag-aalala. Ang pag-aalala po'y tayo ng isipan. Okay? Dito yung nagbibuild. Ngayon, pag bumaba ito sa puso, dito na natin na-exaggerate. Di ba? Na-build up dito, pero pag bumaba na sa puso mo, na-exaggerate mo na. At kadalasan, kapag nag-worry ka na, hindi ka na makapag-decide ng tama. Hindi ka na rin makapag-isip ng tama. Nakakalimutan mo kung sino ang kasama mo. Yeah? Kaya makikita natin ang difference ng unbeliever sa believer. Ang believer dapat worry-free. Hindi tayo nag-aalala. Dahil ako po'y naniniwala even to the point na ikaw ay maubusan ng pagkain. Amen? Hindi ka magagalit. Sino po dito nakaranas, may maubusan ng pagkain, may nagalit, may nag-walk out pa. Hala, naubusan, nag-walk out. Di ba? Ay, nakakagalit naman nga eh. Yung mga gutom na gutom ka na, tapos naubusan ka pa. Tapos yung mga kasama mo, sino? Sino kaya yung kasama mo? Ay, mga kapatid mo. Hala, nag-walk out. Kasi naubusan ng masarap na pangulam. Ay, paborito pa. Di ba? Ngayon, sa ating buhay, hindi tayo takot maubusan. Alam nyo, inaalaw ng Lord na mabusan talaga tayo, malugi, mawalan ng trabaho, magkaroon ng issue sa pamilya. Lahat ng yan, inaalaw ng Diyos para makita ang true joy. Dapat ngayon pa lang dinidevelop na natin. Ngayon pa lang sinasanay mo na ang sarili mo sa true joy. Ang true joy cannot be described by earthly possession. Hindi siya kayang i-describe. Kasi nga, in the absence of earthly treasure, doon ka dapat masaya. Yeah? Yun ang pagkakaiba ng unbeliever sa believer. Kaya kahit wala kang trabaho, masaya ka pa rin. Amen? Sino po dito ang walang trabaho? Okay, huwag ka na magtaas ng kamay o pwede magbaba. Okay. Baka mabuking kayo. At magpalibre ang katabi, ano? Kayo ang magpapalibre. Ganun yon. Amen? Ngayon, kapag po tayo ay may true joy na standing ng Panginoon sa langit, hindi tayo matatalo ng anumang kalungkutan. Amen? Honestly, ang pagiging malungkot is a choice. Sino po naniniwala? Ang pagiging malungkot is a choice. Eh, nandiyan ka na nga sa ganyang sitwasyon. Ang sabi ng mundo, talunan. Pipiliin mo pa bang malungkot? Yun nga ang pagkakaiba ng believer sa unbeliever. Pag unbeliever ka, kapag talunan ka, malulungkutin ka. Lalong humihina ang loob to the point na parang ayaw mo nang lumaban pa. That's the unbeliever. Di ba? The reality speaks about who we are. Kailangan makita natin ang value ng ating kaluluwa. Kasi kapag affected ka ng mga earthly possession, naapektuhan ang iyong true joy. Yeah? Kaya makikisabi sa iyong katabi, mag-enjoy ka sa true joy.
Kaya, worries free tayo. Amen? Sino pong may mga pag-aalala ngayong moment na ito? Nababawasan na po ba? Naalis na po ba? Napapalitan na ba ng true joy? Kasi tayo taga-langit. Imagine nyo sa langit, makapasok tayong lahat na may mga dalang pag-aalala. Ay di anong kwentuhan doon? Di ako nga, di bidahan tayo ng worries. Alam nyo po, isa sa kultura ng Pinoy na napapansin ko, binibida natin ang worries. Binibida natin ang problema. Hina-highlight natin kadalasan ang problema to the point mas mataas na yung problema sa iyong buhay. Sino nag-amplify nito? Ikaw. Yeah. Bilang believer, dapat hindi natin tinitingnan na higante ang problema. Ang problema dapat nasa ilalim ng ating paa. Why? We dominate sa problema. Hindi natin hinahayaan ang problema na tayo'y mamanipulate. Paano ba tayo namamanipulate ng problema? Gumagawa ka ng paraan. Di ba? Hindi man maiwasan talaga nagawa tayo ng paraan. Pero to what extent? To what point nagagawa ka ng paraan? Kung sabi ng Lord, anak, tama na. Ngayon, kapag ikaw ay believer, pakikinggan mo, bakit Lord nangyayari sa akin tong series sa problemang ito? Last year, meron na akong ganito. Ngayong taong ito, meron na naman at mas naging matindi pa. Ngayon, kapag nagtatanong ka kay Lord, you have the right perspective. Bakit? Hindi ka nagkakaroon ng sarili mong effort muna. Minsan nga, nasasayang yung mga effort natin sa buhay kasi nakaligtaan muna nating magtanong sa advisor na magbibigay ng tamang advice. Kaya sa ranking, laging nasa dulo si Lord. Nasa halip dapat siya yung una. Bago mo muna ayusin yung problema, magtanong ka muna kay Lord, bakit ako'y may gantong problema? Tapos biglang mangungusap ang Lord, anak, ikaw ang problema. Hala! Ikaw pala nagkikreate ng worries. Di ba? Ay, kadalasan, as long as we have the earthly possession, lahat ng earthly possession, we are capable to manipulate those earthly treasures para i-resolve ang problema. Di ba? Laging tayo muna bago si Lord. Na supposedly, bilang believer, si Lord muna bago tayo. Kaya kapag may true joy ka, lagi mong pipiliin, Lord, ikaw muna. Pag puro tayo, nakakapagod. Tama ba? Laging tayo, nakakapagod. Pero kapag si Lord ang una, ang sarap. Bakit? Hindi ka nag-aalala kahit nag-aalala na yung mga tao sa paligid mo. Amen! Nakukuha po ba message ng Lord? Number 2 natin. Number 2, set your mind to work as citizen of heaven. Your true joy is in heaven. Kailangan meron po tayong mindset. Makikisabi, mindset of heaven. Kapag may mindset of heaven ka, lahat ng priority mo dapat speaks about heavenly purposes. Ano ba yung mga heavenly purposes? Makikita natin sa puso ng Panginoong Hesus. Anong unang ginibap ng Panginoong Hesus? Ano yung unang ginibap niya? Yung pagiging hari. Yung pagiging wealthy. Yung pagiging nasa kanya na ang lahat. Yun ang unang ginibap ng ating Panginoon. Doon pa lang makita natin, meron palang kapalit ang tinatanggap nating blessing sa Lord. Tulad ng Panginoong Hesus. Nang mindset niya, secondary lang ang mga possession. Ang mahalaga ay ang kingdom ng Panginoon. At yan po ay nabanggit sa Book of Matthew chapter 6, beginning verse 9. Ito po yung tinanong ng mga disciple kay Jesus dahil nga nagtatanong sila ng tamang prayer. Paano ba dapat manalangin? Di po, ang sabi po ng Panginoon dito, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin.
Doon pa lang sa dalawa na instruction ng Lord. Pagsamba. Pag believer ka, you seek for the true joy in heaven, angat dapat ang pagsamba. Amen? Kung hindi yan angat sa buhay mo, paangatin mo. Bakit? May kasama ka naman eh. Ako naman ay dumaan din sa ganyan. Ako'y babagong na-invite sa mga church. Ako po'y nahihiyang magtaas ng kamay. Ako po'y nahihiyang umindak. Ako naman po hindi nabiyayaan sa pagsayaw. Ay kaya lang dahil gusto ko ring magpuri sa Lord. At nung hinipo ako ng Panginoon, hindi na ako natatakot magtaas ng kamay. Bakit? Nadagdagan na ang aking knowledge about God. Kasi si Moses, para magtagumpay, tinutulungan ni Aaron na itaas ang kamay. Simbolo ng tagumpay ng Israel. Alam niyo po, ito'y lagi ko rin sinasabi, kung gusto mo magtagumpay ang pamilya at buhay mo, sumamba ka sa Panginoon, itaas mo ang kamay mo. This is a simple reminder sa atin, ang pagtaas ng kamay is a surrender to God. It is also a praises sa Lord. It is also pag-ask ng kanyang divine guidance. Kaya kapag nagtataas ka ng kamay, kumuha ka ng tamang mindset. Hindi basta kagagaya ka lang. Kasi ang gaya-gaya, hindi tamang perspective nun. Di ba? Kasi naka-base lang sa feelings. Ngayon, bilang believer, hindi tayo naka-base sa feelings. Kapag nalulungkot ka, the more mong itataas ang kamay mo. Kapag the more may problema ka, the more mong pakikita, Lord, ako'y para sa'yo. Di ba? Kaya, kapag sinasamba mo si Lord, nagaganap ang kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi nararamdaman mo na ang tunay na kaligayahan ay nasa Panginoon. Then, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa. Dahil sa langit, ganap na ganap ang kalooban ng Diyos. Tama? If our true joy is in heaven, ang kalooban ng Diyos na naghahari sa langit. Kaya, ang prayer ni Jesus, ang kalooban sa langit, maganap din sa iyong buhay habang tayo na dito sa mundong ginagalawan natin. Right? Kaya kung nais mong maranasan ng true joy, hilingin mo sa Lord na iparanas sa iyo ang kanyang kalooban. Amen? And then, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. God has given a perfect illustration about sa pagkain. The sparrow o ang maya. Tama ba? Maya ba yung sparrow sa English? Hindi naman yan nagtatrabaho eh. Wala rin silang sisidlan para pag-ipunan ng kanilang kinakain. Pero pinakakain sila nino ng Panginoon. Di ba? Tayo pa ba ang hindi pakainin ng ating Panginoon? Di ba? Kaya we should not worry. Ayaw ng Lord na mag-worry tayo. And then, nilinaw dito yung sinabi ng Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Bakit minention ni Jesus ang kasalanan? Kasi we are still living in sin. Wala pa naman tayo sa langit, tama. Nagkakasala pa rin naman tayo. Kaya, sanayin mo ang iyong sariling magpalinis. Makikisabi sa iyong katabi, lagi magpalinis kay Lord. Kasi kapag meron kang mindset na kapag nagtaas ka ng kamay, nagsusurrender ka kay Lord, nagpapalinis ka rin at the same time sa Lord. In what way? Sa pagsamba. Sa pakikinig ng kanyang salita. At minention din dito ng Lord, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ilang beses ka offended? Ilang beses ikaw ay nasasaktan at nasusugatan ng mga tao mahalaga sa iyo? Nagre-release ka ba ng forgiveness din sa kanila at the same time? Habang humihingi tayo ng tawad sa Panginoon? Di ba sabi ng Panginoon, tiyakin mo muna yung iyong nakasama ng loob ay nagkabati na kayo bago ka lumapit sa akin. Nang sa ganon, patawarin ka rin ng amang sumasalangit. Tama? Di ba yun ang paalala ng Panginoon? Kaya, laging humingi ng tawad at magpatawad. That's the mindset of those who believes in true joy in heaven. Amen? In verse 13 to 15, same book of Matthew chapter 6, at huwag mo kaming hayaang matukso. Saan ba natin
ile-label ang tukso sa buhay natin? Ano ang label ng tukso sa buhay natin? Paano natin siya ile-label? Kadalasan, ganito po nangyayari. Ang tukso ang nagle-label sa personality mo. Di ba? Nakakaligtaan natin dapat meron na tayong separation sa sin, sa tukso. At hindi ito mag-label kung sino tayo. Amen? Honestly, ang kasalanan po for God's glory, dapat tingnan natin din sa perspective ng Panginoong Hesus. Dapat ituring nating marumi ang kasalanan. Nagpapadumi po talaga ito ng ating kaluluwa. Amen? Then, ang victory over temptation will only take place sa ating buhay kung ito'y sinasanay mo yung sarili sa paglayo. Okay? Makikisabi sa iyong katabi, layuan mo ang tukso. Yeah? Yun ang paraan ng paglaban, paglayo. Ang mahirap na lang kapag na-welcome mo ang tukso. Ang tukso, hindi yan tukso sa'yo kapag naging welcome na yan sa buhay mo. Anong tawag dyan? Hindi na siya tukso sa'yo. Kayo ay partners. Pack na pack. Compact. Ay, nagsama na kayo eh. O, di ba? Eh, dapat hiwalay. Amen? Hello? Di ba? Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, ay, lampas na pala tayo rito. Yan. Ay, tama. Dito pala tayo. Sorry ah. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang iba, hindi rin naman patatawarin ng Ama ang inyong mga kasalanan. Ito yung binensyon ni Jesus Christ sa atin para ma-remind sa atin ng forgiveness ay mahigit nating may enjoy. Ulitin ko, ang forgiveness ay higit nating may enjoy dito lang sa mundong ginagalawa natin. Bakit? Sa langit, wala naman tayong patatawarin dun eh. Tama ba? Wala na nung makasalanan eh. Sino patatawarin mo sa langit? Ay wala na ngang sin na nagahari sa langit. Kaya dito, enjoy mo na magpatawad. Sino po dito hindi nag-i-enjoy sa pagpapatawad at talagang kinikimkim ang sama ng loob? May araw ka rin. Hala, may banta pang kasama. Nagbanta pa, may araw ka rin. Ay sinong inaarawan mo? Di ba? Hindi po ganon. Kapag believer tayo, ipapagpasa Diyos natin. At ang Lord na ang bahala, i-enjoy natin ang forgiveness. Alam niyo po bakit sinabi ng Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay makikita sa mga bata? Eh, mga bata kapag nagbatian na yan, ay talagang lambingan eh. Naglalaro na uli sila, parang walang naging problema. Ay, pag ang matatanda na nag-away, hala, taon ang binibilang. Ay, talaga namang iniiwasan. Kapag alam ang oras na sila magkakasalubong, umiiwas yun sa ganung oras. Ingat na ingat. Kasi baka masabihan siya, hindi nabati ay tunay na ayaw batiin. Di ba? Sa atin, dapat sanay tayo magpatawad. Makikisabi sa iyong katabi, dapat sanayin mo yung sarili sa pagpapatawad. Amen, di ba? Sarap pagka sanay tayo magpatawad. Then, next slide natin. The only way to remove our desire to control our life is when God allows situation of any kind that are not within our control. Kapag po dumadating sa moment ng ating buhay na yung worries, may ginagawa tayong paraan para maayos, wala pong masama doon, pero not at all times we have the capacity to control. At ito'y reminder sa atin ng Lord, kapag beyond your control, God is controlling you, your life. Hayaan mong makontrol ang buhay mo. Sino po ditong hirap na hirap magpakontrol? At nagsasabi sa kanyang sarili, kailangan deserving yung magkukontrol ng buhay ko? Hala. Ay si Lord na lang yon ang magkontrol, di ba?
Ang point po dito ng ating slide is let go of your control and let God controls your life. Amen? Kung inaalaw natin ang control ay ang Diyos sa buhay natin, ang sarap. Amen? Number 3, the last point. Carrying God's will requires a living sacrifice. Kung sinabi kanina na napakahalaga ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon, letting go of our control, ano ba yung living sacrifice? Tingnan natin, ano ba yung verse? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang unawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ito yung sinasabing pattern of this world. Ngayon, naituro ko na sa mga nagdaan nating Sunday, may kanya-kanya tayong pattern. Ikaw, may pattern ka. Ano yung pattern mo? Ano yung usual na ginagawa mo? Ano yung routine na meron sa buhay mo? Ito ba ay naka-attach or influenced by the usual setting ng mga unbeliever about sa mundo? Trabaho, ano ba yung setting ng pagiging unbeliever? Baka nakakaligtaan na natin. Galing tayo doon. Wala si Lord. Ganun lang yung kasimple, wala si Lord sa eksena ng buhay mo. Nagtatrabaho ka, kumikilos ka, naghahanap buhay ka, nag-i-enjoy ka, pero hindi priority si Lord. Yun ang unbeliever. At ngayon tayo believer na, humihiwalay na tayo sa ganong pattern. One time po, nagkaroon ng pag-aaya sa opisina, ay natapat may linggo. Natapat may linggo. Ay kako, sige, pwede tayong tumuloy ng night ng June 11 kasi nga walang pasok ng 12. Kaya lang, babalik kami ng Sabado. Ang plano hanggang Sunday pa ng gabi. Hindi na natuloy yung lakad. Kasi kami ay nag-refuse na. Bakit? Ay ayaw kong mawala sa akin ang araw na bumabago sa aking buhay. Amen? How do we treasure the worship service? Dapat ito ay mahalaga sa atin. Amen? Kaya yung pattern of this world, humihiwalay na. Ang pattern natin ngayon is heavenly pattern. Makikisabi heavenly pattern. Kapag heavenly pattern, from unbeliever to believer, mas ipinapasok mo na lagi si Lord. Nagpapatutuwa ka na sa kaibigan mo na ang Diyos ay mabuti at dinedemonstrate mo ang pananampalataya sa iyong kaibigan, sa iyong kakilala, sa iyong classmate, sa iyong pamilya. Kaya nawawala ang stigma ng pattern of this world. Makikisabi, ayaw ko ng pattern of this world. Amen? May pananampalataya ba tayo dyan habang inaayawan natin? Amen! Another verse in Galatians 2:20, ito po isa sa mga favorite verse ko. Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawan lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ang foundation po dapat ng ating buhay sa mundong ito, for us to enjoy the true joy in heaven, si Lord na talaga. Gumagawa ka, nagpaplano ka, ano man ang activity mo, si Lord lagi kinukonsider mo. At doon naman pumapasok yung living sacrifice. Ang hirap kaya tumanggi sa mga kaibigan nating mahalaga sa atin. Pero let us have the right perspective ng pagtanggi. Wag mong gagawin ito, natatanggihan mo nang hindi na ipaliwanag sa kanila. Okay? Matuto tayong magpaliwanag. Masabi natin, hindi ko na ito kayang gawin tulad ng ginagawa natin. At pwede naman tayong magkaroon ng banding ng other days. Wag lang talaga ito dahil part of my life na ito. Ngayon, kung talagang mahal mo ako, gagamitin mo yung word na mahal mo ako. Kung tunay naman akong mahalaga sa iyo, pahalagahan mo rin yung pinahalagahan ko. The way na pinahalagahan kita. May ibang araw naman eh. Di ba? Kaya kapag naipaliwanag ng tama, nawiwin natin sila. At yung living sacrifice, nakikita sa ating buhay. Ang hirap kaya nang tayo ay walang kakampi.
na sa ngayon, yung mga unbeliever po nating kapamilya ay hirap pa tayong maunawaan. Pero time will come, sabi nga dito ng ating pananampalataya at pananalig kay Kristo, God will touch them also. Amen? Ayan. True joy, ito na po yung conclusion natin. True joy belongs to those who cares about God's kingdom and His righteousness. Ngayon, your true joy is in heaven. Gusto ba natin araw-araw itong maranasan habang tayo narito pa sa mundong ginagalawan natin? Do we have a strong desire to believe na habang nabubuhay tayo sa mundong ito, mag-i-enjoy tayo sa makalangit na kagalakan? Ano ba yung makalangit na kagalakan, Pastor? The heart of God. Your fellow brothers and sisters, mahalaga ang kaluluwa nila. Mahalaga na ito ay mapahalagahan natin the way Jesus demonstrate His power sa atin. Amen? Kaya kung handa tayong tumanggap ng true joy, maaari ba tayong tumayo? May isang awitin po na truly inspired by the presence of God, by the Holy Spirit. Ang hirap pong hindi natin makita ang true joy. Some of us were long time ago was fooled by the devil. Nakala natin yung joy na meron tayo ay sapat na, pero hindi pa yan. Kasi may kulang pa rin sa buhay natin. And this time, isipin mo kung sino ka ngayon, kung sino ka noon, at kung sino kang magiging bukas. The Bible speaks about the prayers of the saint. Alam nyo ba, kapag nababasa ko ang lahat ng ito, na may nananalangin sa atin, para sa ating kaluluwa, para sa welfare ng buhay natin sa langit, sapat na yon para tayo magkaroon ng ganap na pagsuko. And let the power of God deal our life. As we sing this song, bago po tayo mag-pray, O Diyos, nang higit sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa.
kaluluwa. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Habang maghininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. I invite everyone na sandali tayo yumuko at pumikit. As you raise your hands towards heaven, as a sign of your complete surrender to our God, the lover of our soul. Lord, sa oras mong ito, idinudulog ko po sa inyo ang bawat isa. For the true joy that comes from you ay patuloy ito nag-overflow in heaven. Hayaan mo, O Diyos, sa bawat anak mong naririto, ipagkaloob mo, Panginoon, ang tunay na kagalakan na higit na pipiliin ng bawat isa sa amin. At hayaan mo, Diyos, na patuloy na ang katatagan nagmumula sa iyo ay maranasan ng bawat isa. And I also pray that this true joy will heal the soul of everyone. Ito'y magbibigay ng malusog na pangangatawan, as you said on your word, O God, na tumatanggap ng kagalingan ang sino man nagtitiwala at pinangahawakan ng iyong pangako, ang iyong salita. I'm declaring healing right now, na ito'y dumaloy sa bawat sambahayan at sa bawat pamilyang nangangailangan ng healing. Una sa lahat, Panginoon, let there be a healing of emotion. Paggaling ng kalooban. Paggaling din, O Diyos, ng isipan. Kalaki, Panginoon, ang paggaling ng pisikal na katawan. I pray, O God, and declare that everyone will receive, O God, that healing. At walang anumang uri, O Diyos, ng depression, kawalan ng pag-asa, ang maghahari sa buhay ng bawat isa. This I declare, at patuloy kong ipinahayag na ang kadakilaan ay para lang sa iyo magpakailanman. Ang lahat ng tumanggap ay magsabi ng Amen and Amen.